guys. Good morning guys. Ikaw ba ay nahihirapan dahil sa yung panic attack, nervous dahil meron kang anxiety disorder? Halika guys, makinig ka dito sa sasabihin ko, baka makakatulong to sa iyo. Disclaimer lang guys, hindi po tayo doctor or psychiatrist. Ang lahat ng sasabihin ko dito guys sa inyo ay base lang po sa aking experience or karanasan about sa aking panic attack or anxiety disorder. Unang-unang gawin mo guys ay pumunta ka muna sa doktor at magpa-check up kung ikaw ba ay totoong healthy. Pagkatapos, kung meron ka pa rin nararamdaman at sinabi ng doktor sa iyo na ikaw ay healthy, tapos meron ka pa rin nararamdaman na tulad ng pagkahilo, pananakit ng batok, pananikip ng dibdib, mahirap huminga, tapos parang may nakabara dito sa lalamunan, pananakit ng buong katawan, panlalabo sa paningin, tapos sinabi sa iyo ng doktor healthy ka pero nakakaramdam ka ng mga ganun. Anxiety disorder talaga yung sakit mo guys. Anxiety disorder kasi guys ay sakit lang yan na nasa isip natin. Yung natatakot tayo sa mga sintomas na feeling natin high blood tayo, pero sinabi na ng doktor na hindi tayo high blood. Pero feeling natin high blood tayo. Sinabi na rin ng doktor na wala tayong sakit sa puso, pero feeling natin may sakit tayo sa puso. Kasi may mga sintomas na pananakit ng dibdib, mahirap huminga, nahihilo, pananakit ng batok. Ganun yung mga sintomas na nararamdaman ko. Nung time na yun, kapag lumalabas yung mga sintomas na yan tulad ng pagkahilo, tapos pananakit ng batok, mainit sa katawan, para kang nilalagnat. Ang unang-una ginawa ko yun dati, yung technique ko dyan dati, maglagay po ako ng yelo sa tubig, sa isang balde na tubig. Maglagay po ako ng 2 yelo dyan or ice para siya na rin ililigo ko. Kapag nagawa ko yun guys, gumaan yung pakiramdam ko. Mawala yung pagkahilo, yung init sa katawan, mawala yun. Yan yung mga technique ko dati. Tapos, sa tuwing nakaramdam ako ng mahirap huminga, paninikip ng dibdib, na akala ko tuloy noon na meron po akong sakit sa puso, atakin ako sa puso. Ito yung mga technique kong isa, yung efficacent, menthol na efficacent. Inilagay ko yan siya dito sa taas ng kilay. Mag-ingat lang, baka umabot sa mata, kasi maanghang kasi ito sa mata. Dito sa baba ng mata, dito sa ilong, yung parang ganun. Ilagay ko niyan ganun. Dito sa batok din, ganun. Menthols kasi ito guys, nakakagaan ng pakiramdam. Tapos ang sarap sa paghinga kasi menthos. Yan yung mga technique ko guys. Marami pa akong mga technique na ginagawa ko dati. Tapos yung feeling ko high blood ako, ginagawa ko, walking po ako ng 10 minutes tapos jogging 20 minutes. Araw-araw ko po yung ginagawa. Nagpo-push up din ako, exercise. Araw-araw ko yung ginagawa para bumaba yung dugo ko. Kasi yung dugo ko kasi dati guys, 145/90. Ginawa ko yan tapos nagda-diet na ako. Yung kanin ko, 1.5 na lang ng cup. Yan yung nagtiis talaga ako noon ng time na yun na kunting kanin na lang. Tapos hindi na po ako kumakain ng mga karne ng baboy. Kadalasang ulam ko
puro maganda. Halos araw-araw kong naulam na tuna flakes na sa lata. Kaya akong sample. Gigisahin ko po yon, lagyan ng sibuyas, ahos, ginigisa ko po yan, tapos nilalagyan ko ng carrots at saka sayote. Maganda kasi yung tuna flakes guys para sa heart. Meron kasi siyang omega 3. Tapos yung tuna flakes din guys, yung tuna, meron din siyang potassium. Maganda din yun pagpababa ng high blood pressure mo sa dugo. Tapos yung carrots naman, pagpalinaw ng mata. Meron siyang vitamins na pangpalinaw ng mata. Meron din ako kasing sintomas ng pagpanlabo ng paningin kapag anxiety disorder. Meron din sintomas niyan. Maganda din yan sa mata. Tapos yung sayote, maganda din siya sa diabetes at saka sa pagpababa ng high blood pressure din. Ginawa ko yan guys. Araw-araw ko yan ginagawa. Kaya mga mahigit 1.5 buwan ko yan ginagawa. Tapos nag-check ako sa dugo ko, sa high blood pressure ko sa dugo. Alam mo ba kung mula 145/90, ngayon naging 120/80 na siya guys. 'Di ba? Ang taas ng pagkababa sa dugo, nagiging normal. Tsaka umiinom pa din pala ako ng maraming tubig guys. Kasi ako 60 kilos. Pumayat na ako ng 10 kilos kasi dati 70 kilos ako, ngayon 60 na lang. Nagpapayat din pala ako guys. Para mas maganda kasi yung pumayat tayo. Meron tayong diet. Dahil sa ginawa ko niyang uminom ng tubig, nagpapayat, exercise araw-araw, bumaba yung dugo ko ng 120/80. Nagiging normal. Diet lang pala guys, exercise at diet, saka uminom ng maraming tubig. Nagiging normal yung dugo ko. Kaya hindi na ako natakot sa pagkahilo ko at pananakit ng batok na dulot ng anxiety disorder. Kasi normal naman ako, hindi naman ako high blood. Yan yung mga ginagawa ko guys. Kaya lang, nagtaka talaga ako guys, bakit hindi tayo tuluyan gumaling? Yung mga sintomas na yun, pabalik-balik pa rin. Meron talagang hindi pa perfect. Yung sa mga ginagawa ko, hindi pa talaga siya perfect pala. Kasi hindi pa tayo gumaling, umabot na tayo ng 7 months. Pero kampante tayo kasi yung dugo natin bumaba na. Yung sugar natin bumaba sa mga ginagawa kong yun. At kailangan talaga natin guys na pala natin mag-aral about sa anxiety disorder. Mag-search tayo kung paano siya lalabanan. Nag-search po ako guys sa YouTube, sa mga vloggers, sa mga psychiatrists, yung mga advice nila sa YouTube, sa TikTok. Yan, pinapanood ko talaga yan. Isa sa mga natutunan ko na advice na ina-apply ko ngayon, yung kailangan tanggapin natin yung sakit natin, anxiety disorder lang. At hayaan lang natin siya na namnamin yung mga sintomas na yun. Kasi si anxiety disorder pala guys, ay lahat ng nararamdaman mo na pangit sa pakiramdam ay hindi pala totoo yun. Kasi si anxiety disorder guys ay sinungaling. Harmless po siya. Sinungaling siya. Hindi siya totoong nasa danger ka dyan. Wala ka sa totoong danger dyan kapag anxiety disorder lang yung sakit mo. Kaya kailangan daw dyan sa anxiety disorder, kapag meron ka dyan, huwag kang mag-isip ng mga negative. Huwag kang sobrang mag-isip sa araw-araw. Kailangan mong gagawin dyan, kung nasa bahay ka, kumilos-kilos ka, gumalaw-galaw ka, para hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano ng mga negatibong pag-iisip tulad ng iyong mga sintomas na nararamdaman. Hindi mo yan maisip. At kapag lalabas yung sintomas mo, tanggapin mo lang at hayaan mo lang siya na
namnamin sa iyong katawan yung pangit na pakiramdam. Dahil kapag nagawa mo yan, araw-araw mo yung nagawa, makakayanan mo yan. At mawawala na yan, kusa na lang siyang mawawala sa iyong sarili. Tapos, kailangan palagi kang busy dyan guys. Kasi yung anxiety disorder guys, nasa isip lang. Kailangan parati kang nasa busy sa araw-araw. Gumagalaw-galaw ka, kung kailangan maglakad-lakad ka, kung wala kang ginagawa, magwalis-walis ka sa bahay nyo, maghugas, ganun lang guys. Kailangan i-busy mo yung sarili mo, huwag kang mag-isip ng sobra, lalong-lalo na sa mga negative na mga pag-iisip, na lalong-lalo na dyan sa mga sintomas mo, huwag mo yung isipin. Kapag maisip mo at maramdaman mo na lalabas na siya, ito yung gagawin mo, gumalaw-galaw ka, gumawa ka ng mga bagay na gaya ng pagwalis, paglalakad, para mawala siya. Araw-araw mo yan gagawin, at sa tuwing susumpungin ka, araw-araw mo yan gagawin mo yan sa tuwing susumpungin ka. At kahit hindi ka susumpungin, yung pahinga mo lang dapat sana dyan guys ay yung tulog. Sa tuwing gising ka, tapos wala kang magawa, gumagawa ka kung anumang mga bagay na gusto mong gawin. At kinakailangan talaga dyan guys, yung makikipag-usap ka sa mga tao, at para mabisi ka, at saka bumalik ka sa trabaho mo, kung anong trabaho mo. Huwag kang matakot yan sa mga sintomas, namnamin mo lang yan. Huwag mong pakainin ng takot ang anxiety disorder kasi mas lalo siyang lalakas. At huwag mo rin siyang bigyan ng pakainin ng mga negatibong pag-iisip. Huwag kang sobrang mag-isip para mawala yan. Tuluyan ka ng makalaya dyan. Tapos lahat ng mga sinasabi ko doon sa una, gagawin mo yun para magkaroon ka ng tapang. Kasi alam mo naman sa sarili mo na wala kang sakit. Hindi ka high blood, good yung sugar mo, at nag-i-exercise ka pa, kumain ka pa ng mga healthy na mga pagkain, umiwas ka na doon sa mga alak, sa mga pork na sobrang mamantika, sa energy drink, sa soft drink, sigarilyo, iniiwasan mo na yan, yung mga junk foods, yung mga fast food. Iwas lang muna dyan kasi para magawa mong maging kampante sa iyong sarili. Pag nagawa mo yan guys, tapos malabanan mo na yung takot mo tuwing sinisumpong ka, hindi ka na magre-react. Huwag mong pansinin siya. Hayaan mo lang siya. Sige, pangit sa pakiramdam, nahihilo ka, patuloy ka lang. Patuloy ka lang sa iyong ginagawa. Magwalis-walis ka, or magtrabaho ka ba. Basta, huwag mo siyang isipin. Ialis mo siya sa isip mo, yung mga negatibong pag-isip na yan. Ialis mo yan. Yan yung pinakamagandang gagawin mo. Kung wala kang ginagawa, pumunta ka sa labas, ipagpintuhan ka sa mga tropa mo dyan, or sa mga tao. Tapos kung wala na, bumalik ka sa bahay mo, maghugas ka. Magpapalakas ka sa iyong katawan. Kung wala kang makausap, wala kang mga hugasin, wala kang magawa, mag-exercise ka, push up. Basta wag ka lang mag-iisip ng sobra. Yan yung pinakamagandang gagawin mo dyan guys. Wag mong pakainin ng takot si anxiety. Wag kang mag-isip ng mga masasamang pag-iisip. Tapos ito lang tandaan mo, umabot na tayo ng maraming araw, maraming buwan dyan sa paglaban ng anxiety disorder, pero wala namang nangyayari sa atin. Kasi si anxiety disorder guys, harmless po yan. At saka sinungaling, hindi ka totoong nasa danger dyan. Kaya hindi mo kailangan matakot dyan. Dahil isipin mo yung sa sarili mo lang na ilang bisis ka nang sinumpong yan, pero hinimatay ka ba? May nangyayari ba sa'yo? Di ba wala? Kaya tandaan mo, huwag kang matakot dyan. Kapag nanggaling ka na sa doktor at sinabi ng doktor sa'yo na ikaw ay healthy, makayanan mo yan at malagpasan mo ang anxiety disorder na yan. At isa din sa guys, pinakataktik ko guys, yung humingi ka ng tulong sa Panginoon. Pagdasal mo sarili mo na sana gumaling ka, at sana gumaling ka din guys. Sana din guys, mag-like ka naman sa video ko, at saka mag-subscribe ka naman para magkaroon tayo ng maraming like at subscriber guys. Please guys, and God bless po.